Kakapasok lang na balita, sa wakas Leila de Lima, pumanig na. Tinakwil si Hontiveros, galit na galit. Nagkatablahan ba? Talaga totoo ba to? So, syempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon, ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre, bisita kayo at mag-subscribe din. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Bakit po nagwawala si De Lima? Ayun. Sabi ni De Lima, galit na galit. Mga hudas kayo! Aratules. Puta, mga hudas. Tinamaan ako eh. Nakailag lang ako eh. Mga hud! Puta, gigil na gigil si De Lima eh. Eto po, basahin natin sinabi. 2 years after they left office. O, dun pa lang po, Madam De Lima. Ha? Dating Senador De Lima. Tama yung sinabi nyo. 2 years after they left office. Wala na po dapat usapin. Kung may dapat kayong magalit dyan sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea, matalino po kayo, hindi po kayo kasing talino ni Hontiveros eh. Alam nyo kaya nagagalit si De Lima, alam niya yung ginagawa niya. Matalino siya, abogado siya, dati siyang DOJ secretary. Hindi ka po gagawing DOJ secretary nang wala kang alam sa batas eh. Matalino po ang lahat po ng DOJ secretary. Nilalahat ko yan. Matatalino yan sa batas. Sigurado. Kaya alam niya po. Eh dyan pa lang, Di Madam naman pwede maging DOJ secretary ka kung ano eh. Diba? Kung peka-peka ka lang na abogado. Mga matitindi yan. Lima, sabi mo, 2 years after they left office. Ibig sabihin, they left office na 2 years ago. Why? Ha? Why are you trying to blame, no? To put blame. Bakit po ninyo sinisisi yung mga tauhan ng gobyerno 2 years ago? Alam niyo naman pala eh. Ha? Alam mo naman pala. Ito po, 2 years after they left office, the Duterte cabinet continues its tradition of disorganization, incompetence, and confusion. Alam mo, hindi ka naku-confuse eh. Hindi ka naku-confuse. Alam mo po ang nangyari. Sinabi mo nga 2 years after they left office eh. Ano po yung sinasabi niyong confusion? Si Risa Hontiveros, pwede po siya ma-confuse. Pero kayo po, hindi po kayo maku-confuse. Alam po ninyo, no? Alam po ninyo na umalis na sila, wala na silang kapangyarihan dyan. Ano po inaangal nyo? Tuloy lang natin. Now, Panelo is saying there was never a gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping. After Roque said there was, and that because BBM is not living to his secret agreement, the PH will lose ayungin, which is which, De Lima wrote on X, formerly known as Twitter. O yan po, ang sinasabi po ni De Lima, no? Kaya siya nagagalit dahil napatiwala siya ni Roque na may gentleman's agreement. Pero alam naman ni... So, yun yung sinabi, no? Parang, parang umayon sila dun sa sinasabi ni Attorney Roque na merong gentleman's agreement na nangyari kay Xi Jinping at kay FPRRD. At sinabi naman kay Attorney Panelo, nalaman naman ni Attorney Panelo na wala naman talagang nangyaring gentleman's agreement. No? Hindi naman mangyayari siguro. Para siguro ang tingin ko is nagfi-feeling lang talaga si Xi Jinping na kaklose na namin to, ibibigay na sa amin tong ano na to, dagat na to. 'Di ba? Yun ang parang sa sobrang pakikisamang ginawa natin nung nakaraan no ni FPRRD, ang tumalim na sa utak ni Xi Jinping, pwede niya nang kunin kung ano yung dapat niyang kunin. Kasi alam nyo, sinasabi ko nga nung mga nakakaraan, kung talagang si FPRRD ay desididong ipamigay ang dagat na yan, yung lugar na yan, nung panahon pa sana, nung siya ay nasa pwesto pa. Bakit pagtatagalin pa hanggang sa nawala siya sa pwesto sa Malacanang, bumaba na siya? Bakit kailangan ganun pa? Kasi maaari yung ibato sa kanya, katulad ngayon, binabato sa kanya yan. Lalo na kung siya ang nagbigay dyan, magiging bato ng bato sa kanya talaga yan. At ikasisira nila yan. Ikababagsak nila yan.
de Lima, kahit na ano pong agreement ang inenter, kung may inenter mang agreement, no? Pwede po yang i-rescind, at actually ni-rescind po ng Pangulo ng Pilipinas. Yes. Ano po yung ni-rescind? Pinawalang bisa ni Pangulong Marcos lahat ng kasunduan. Ayan ang sinasabi ko. Kahit nga naman na merong pag-uusap si Xi Jinping at si FPRRD, pagpalagay natin meron silang pinag-usapan, no? Wala namang naganap na pirmahan. Salitang langaw lang yun. Salitang lugaw. Mataba ba ako sa sinasabi ko? Ganun lang yung salitaan eh. Ngayon, syempre kapag natapos na ang term ni FPRRD, bababa na siya. So, ibang presidente na ngayon ang papalit sa kanya. Kapag ibang presidente na ang pumalit sa kanya, nandoon na sa bagong presidente kung itutuloy niya pa o hindi na yung mga naiwan nung dating presidente o yung mga kasunduan na ginawa ng dating presidente. Nasa bagong presidente na yon kung itutuloy niya pa. 'Di ba? Alam nga namang yung agreement na yan sa China at ni FPRRD, no? Kailangan ituloy-tuloy pa kahit presidente si PBBM. Kung meron nakikita naman si PBBM na hindi maganda do sa agreement na yon, syempre hindi niya itutuloy yun. Siguro naman kung may maganda namang kinahihinatnan, kaso nakikita naman natin yung China, hindi mo makitaan ang ikagagandang kahihinatnan eh. Ang layo ng ginagawa nila. Tayo against tayo dyan sa ginagawa ng China sa atin. Lalo na yung pagkamkam ng dagat natin. No? Hindi lang natin. Gawa ng Diyos yan. Pag-aari ng lahat yan eh. No, lahat ng tao, ginawa ng Diyos yan para sa ating lahat. Hindi yung para kami ng kung sino-sino. Pero, eto ang pinaglalaban dito is parang syempre nakatayo sa bansa natin, nandiyan. Yun lang ang ano natin. No? Ngayon, ang ginagawa siguro ngayon ng China is parang masyado silang nagkaroon ng fighting spirit. No? Dahil sa pakikipagkasundo ni FPRRD sa kanila. No? Na hindi naman nila akalain, na akala nila na sa bagong presidente, makukonsinti sila ng ganon. Kaso nga lang, yung taktika ni PBBM is iba sa taktika ni FPRRD. Ayun yung sinasabi natin na iba-iba ang karakter ng ating presidente. Hindi pare-pareho yan. Kung si FPRRD ay nilaro ang sayaw ng China, yung tugtog ng China, diba? Kumbaga nakisama siya, kinaibigan niya para walang mangyaring indulto, no, walang mangyaring gulo. Si PBBM is iba naman ang taktikang ginagawa niya. Talagang nilalabanan niya yung China at hindi namin ibibigay ang West Philippines. Ganon eh. 'Di ba? Magkaiba. Ito po ang sinabi, no, ni Pangulong Marcos. Wala siyang alam. Kaya pala nagkagulo Pilipinas eh. Ay, tuloy. Badong, ituloy mo. Marami magagalit. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Wala siyang alam. Period. Wala siyang alam. Period. Tuloy mo. Magagalit yung mga trolls eh. Wala siyang alam. Period. Tuloy mo na. Ulitin natin. Wala siyang alam, period. Sabi po ng Pangulo, wala siyang alam na kasunduan, no? sa pagitan ng mga dating Pangulo ng Pilipinas at ng China. Ulitin ko lang sa inyong lahat, pati sa mga troll na nakikinig. Sa mga troll na, alam mo yun, yung hindi nagpapakita pero may mga tenga. Okay. Wala siyang alam na may kasunduan ang mga nauna sa kanyang presidente ng Pilipinas. No? Kung mayroon man, nalusutan man siya, kung mayroon mang kasunduan hinggil dyan sa pamimigay ng teritoryo ng Pilipinas, nire-rescind na niya. Pinapawalang bisa na niya. Diba? Ano yung sinasabi mo ngayon, Laila de Lima, na naguguluhan ka kay Roque at kay Panelo? Wala nang pakialam si Roque at Panelo sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Oo, tapos na usapan eh. Wala namang pirmahang nangyari. Salitang lugaw lang yung nangyari.
'Di ba? Kahit sabihin natin na may pinag-usapan sila, salita lang 'yun. Ang masama yung may pirmahan. Wala namang ebidensyang mailalabas na may pinirmahan si FPRRD at si Xi Jinping na yung dagat na 'yon, yung island pinamimigay na 'yon. 'Di ba? Wala naman ganoon eh. Oh, ngayon sinabi nga ni PBBM na inaano niya na 'yan. Tinatapos niya na yung usapan na yan. Wala na yun. Dahil nga naman bago na yung presidente. So kayo kasi, ayaw yung tantanan si FPRRD. Lagi na lang kayo sumasablay. Dahil kung may kasunduan man, wala na yan. Pinawalang bisa na yan ni Pangulong Marcos. Si Ontiveros, pwedeng maguluhan, Dilima. Huwag na tayong magbuluhan. No, parang ganito yan eh. Yung level natin, Dilima, alam na natin yan, no, na lahat na nangyari diyan kay Pangulong Marcos na. Oh, syempre yung level ni Ontiveros, nalilito pa yan si Ontiveros. Hindi ka naman dapat malito, alam mo eh, di ba? Kaya ka nagagalit, ha? Kaya ka nagagalit, Dilima, dahil maganda na yung litanya nyo eh. Ha? May gentleman's agreement. Nakakabanat ka na eh. Binabanata mo na. Lintik na gentleman's agreement yan. Yan ang nagpahirap sa atin. Nabibira mo si Duterte. Eh biglang nagsalita si Panelo. Walang gentleman's agreement. Back to zero na naman kayo. Napahiya ka ngayon kasi sinakyan niyo yung si Roque. Hahanap na naman ng bagong pambira. Sabi meron na kaming pambira. Yan na naman. Wala na naman. Ang hirap-hirap kayang humanap ng butas sa mga Duterte. Diyos ko naman. At saka napaka-imposible naman yung nangyari kung merong agreement na ganyan. At talagang yung sinasabi nga na nagpahirap sa bansa dahil sa nangyayari ngayon dyan sa West Philippines Sea. Na tipong iba na presidente natin ngayon, kahit iba na, kailangan nakikipag-ugnayan ng China kay Duterte pa rin. Ganun. Parang si Duterte pa rin nag-utos, sige! Sakupin nyo West Philippine Sea. Parang ganun ba yun? Diba? Iba na presidente ngayon. Kung baga labas si FPRRD dyan. Tapos na yung problema niya eh. Ibinabalik nyo pa kasi. Kaya tuloy si FPRRD nagagalit eh. Iniinis nyo lagi. Imbis si FPRRD ay nagpapahinga na lang. No? Tapos na kasi ang mission niya bilang presidente. Diba? Ano na eh, pahinga na eh. Siyempre sa edad ni FPRRD. Kaso nga lang talagang kinakalampag nyo ng kinakalampag. Ayaw nyo talagang tigilan. Pero subukan nyo tigilan nyo yan. Oo. Kaso nga lang, at saka wala pong maitutulong yan, yung pangalan ni FPRRD, kung sakasakaling ginagamit nyo para bumango yung pangalan. Walang maitutulong yan. No, dahil alam natin na marami pa rin sumusuporta kay FPRRD kahit na wala na sa pagiging presidente. Kasi iba nawawala sa pagiging presidente, natatapos na yung term. Ang dami nagagalit sa kanila. Kay FPRRD hindi. Marami pa rin talaga sumisimpatya sa kanya. Kaya habang sinisiraan siya, hindi nagiging puntos yun sa taong sumisira sa kanya. Nagiging dahilan yun sa pagbagsak ng taong sumisira sa kanya. Kaya kasi kayo tantanan nyo na, binibigyan ko na kayo ng tip. Please! Lalo na tumatakbo kayo. Kung gusto nyo bumango ang pangalan nyo, maghanap na lang kayo na ibang issue. Na may gentleman's agreement. Lahat ng banat mo kay Duterte, doon nakabatay sa gentleman's agreement. Eh sinabi ni Panelo, sabi ni Duterte, wala. Whatsoever. Walang gentleman's agreement whatsoever. Punta tayo rito kay Risa Ontiveros. Kaya ikaw, yung sinabi mong hudas sila, naghudas sila sa'yo. Kasi maganda na yung atake mo eh. Lamang ka na lahat ng dyaryo eh. Di ba? Naghugas sila sa'yo. Naghudas. Hindi naghugas. Naghudas. Hudas sila sa'yo dahil yun na yung gusto mong paniwalaan. Ito po si Ontiveros. Paimbestigahan daw ang Pangulo ng Pilipinas dahil ay dating Pangulo, si Pangulong Duterte. Dahil sa nag-enter siya sa agreement. Eh yun daw ay treasonous. Ito raw ay pagtataksil. Treason. Ito po ang ginagawa ni Ontiveros. Siya po ay mag-iimbestiga sa non-existing na kasunduan. Wala pong kasunduan eh.
Ano yung imbestigahan mong kasunduan? Wala nga Eh siya rin naman, hindi rin naman tiyak kung may kasunduan eh. Wala eh. Wala namang pinirmahan eh. Wala naman kayong mapapatunayan eh. Diba? May recorded ba na boses na nag-uusap sila na nagpapatunay na meron silang kasunduan? Wala. Kayo naman, lagi naman kasi kayo, yan ang hirap sa inyo eh. Hilig niyong makinig sa chismis eh. Doon sa mga witness ni Kibuloy, nakinig agad kayo sa chismis. Ganun agad, turo agad turo. Ngayon na naman, eto na naman, nakinig na naman kayo sa chismis. Alas ko naman, kung ganyan naman talaga, ang dami na sigurong nakulong ngayon, no? Delikado tuloy maging presidente itong mga baka mamay patupad nila yun, no? Ituro mo! Ipapakulong ko! Ako, takot na natin yan. Ayaw natin lumabas ng bahay. Huwag na tayo makipag-away. Baka makulong tayo. Kita mo mga pronouncement nito ni Ontiveros. Basahin ko lang sa inyo. Tiyak ba si Ontiveros na merong kasunduan? Hindi. Paano mo natiyak ba dong? Eh, sabi niya eh. Hindi raw siya tiyak. O yan, no? Sabi ni Ontiveros, oh, mahina ang utak ko. Ay, hindi. Hindi. Sorry. Mali ako ng basa. Hindi mo sinabi na mahina ang utak ko. Nasaan na ba yun? Eh, mga to, nawawala eh. Sir Badong, ha? Nakaganyan mo si Honti. Okay. Inihain ni Risa Ontiveros ang kanyang Ano yun? Ito. Sabi, inihain ni Ontiveros ang Senate resolution na layong imbestigahan ang secret deal ni dating Pangulong Duterte at China. Yan, secret deal. Hindi gentleman's agreement, secret deal. Kung totoo, aniya ito. Hindi siya sigurado eh. Kung totoo, aniya. Di ba? Ito, para na rin umanong sinuko ni Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Kaya siya ay sangayan. Hindi pa siya pinapaimbestigahan ang gentleman's agreement. Kung totoo raw na meron. Hindi ka tiyak na meron. So, ang investigasyon na gagawin ni Ontiveros ay nakabase walang basehan. Nakabase sa non-existing agreement at dahil may nilabag daw na non-existing law. Bakit po non-existing yung law na nilalabag ni Pangulong Duterte? Kasi po, ang treason o pagtataksil ay krimen sa panahon lamang ng digmaan. Ang linaw po niyan. Definition po yan sa ating batas. Ang isang tao magkukumit lang, nakakakumit lang o nagkakaroon lang ng kasalanan na treason kung may digmaan. Yes. So hindi po maaari na sampahan ng kaso. So wala nilalabag si Pangulong Duterte. Kahit po may kasunduan siya sa China, wala pa rin siya nilalabag. Yes. Hindi naman panahon ng na treasonous na sinasabi nito. Hindi pinagpayuhan ni Laila de Lima. Yun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, ano ang masasabi nyo tungkol dito sa videong ito? Ito talaga si The Lims, siya si Honts. Grabe ang galit nyo sa mga Duterte. Comment na po kayo mga katunay sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.